Ano po yan? Electric fan. Sige, pasok po. Nilinis lang to. Kasi malikabok. Ng mandar. Nilinis lang. Oh, Ayaw na umandar. Nasobrahan sa linis to. Eh, kay tinutbrush ba naman ang likod? Baka nasa hira ang mga windings pag tinutbrush. Balikan ko na lang, kuya. Oh, sige, sige. Ayan mga kareal, dalawa yung dumating. Washing machine at saka electric fan. Ito namang electric fan ay tinutbrush naman daw. Baka naputulan ng hibla. Ayun o, mandar. Mamaya natin check-upin yan. Unahin natin itong washing. Hello mga kareal. Ito na po yung dumating kanina na electric fan. Nilinis lang daw ito ay ayaw nang gumana. Ginamitan kasi ito ng toothbrush sa paglilinis kaya baka nadisgrasya. Tingnan natin kung ano ang naging problema, bakit hindi na gumagana. Check upin muna natin yung resistance niya gamit ang ohmmeter. Naka times 10 po yung ating ohmmeter. Tingnan natin. Ayan. I-calibrate sa 0. Ayan o, calibrated sa 0. Magtataka po kayo mga kareal, bakit pagka ako ay nag-check ng resistance ng electric fan o anumang bagay, ang tester or ohmmeter po ay kinakalibrate ko lagi sa 0. Ang dahilan po niyan ay para maging accurate ang sukat ng ating tester. Dahil kung yan po hindi calibrated, mamamali po tayo ng reading. Hindi natin alam kung tama o mali yung resulta ng reading niya. Kaya laging kinakalibrate ko po sa 0 yung ohmmeter. Ayan o. Okay? Good na. Calibrated na po yung tester. Pwede nang gamitin. Ikabit po natin yung test probe sa dalawang terminal ng AC plug ng electric fan. Tapos pihitin po natin yung switch niya. Tingnan natin kung may resistance na masusukat. Number 1. Hindi po gumalaw yung meter pointer. Open po yung spin number 1. Number 2. Ganun din. Number 3. Hindi nag-deflect ang meter pointer. Ibalik sa 0. Wala pong naging reading. Ibig sabihin, ang electric fan po na ito ay open circuit. Pag walang resistance, posibleng pumutok ang fuse or naputulan ito ng hibla dahil ginamitan ito ng toothbrush sa paglinis. Kaya pag maglilinis po kayo ng electric fan, paintbrush po ang gamitin nyo, hindi toothbrush. Dahil matigas po yung toothbrush, posibleng makaputol ng mga hibla. Kaya pagdating sa motor ng electric fan, ingatan lang po ang paglilinis dito. Tanggalin lang po natin yung capacitor nito at checkin natin kung may resistance na masusukat sa terminal ng capacitor. Ayan mga kareal, ito po yung terminal ng capacitor. Itong dalawa. So, dito tayo sa terminal na pinagtanggalan ng capacitor. Itong dalawa na ito. Galing sa loob ng motor. Titesterin po natin yan kung may resistance. Dapat ay may masukat na resistance dito. Pag walang masukat na resistance sa pinagtanggalan o pinagputulan ng terminal ng capacitor, open windings na po yan. Naputulan nga po ng hibla yan. Dapat po ay may reading ito. Pansinin yung meter pointer ng tester sa baba. Testerin natin. Ayan mga kareal, hindi po gumalaw yung meter pointer. Naputulan nga po ito ng hibla. Dahil dito sa dalawang terminal na ito, dito po masusukat lahat ng connection ng mga windings ng electric fan. Ang dalawang terminal po na ito, ang pinakadulo ng lahat ng terminals ng mga windings. Kaya dapat pumalo ito, pero hindi pumalo, ibig sabihin naputulan po ito ng hibla. Kaya hahanapin po natin kung nasaan ang putol. Pag hindi natin nakita ang putol nito, malamang na nasa gitna. Tingnan natin. Bibiyakin lang po natin yung motor. At habang binabaklas ko po ito ay maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa masisipag mag-like and comment at nagsishare ng mga video ko, katulad ni na Sir Edgardo J.R. Dato ng Bataan, si Dario R. Eli Balotendos ng San Pedro, Laguna, Buyet Saclolo ng Quezon City, Gani Pitilla, Hiner Marrero ng Antipolo, Jeffrey de la Cruz, Marlon TV, Lorenzo Advincula Jr., Ray Abdurasid ng Hulusulu. Yan po yung mga nag-like and comment sa mga nakaraang latest video ko. Katulad din ni na Janine Pagaduan, Leo Pagaduan ng Nueva Ecija, Wilmore Dichuso ng Bicol, Sorsogon City, Jamal Boy, CK Trading,
Wild Boys ng Marinduque, George Fuentesilla, Danilo Mulano. Yan po yung mga masisipag mag-like and comment sa mga nakaraang latest video ko. Sa lahat din po ng mga silent viewers ko dyan, alam ko po na nanonood kayo. Kahit hindi po kayo nagko-comment, maraming salamat din po sa inyong lahat. Okay, ayan, nabaklas na po natin. Lagyan ng basahan para hindi magasgasan yung windings. Dahan-dahanin dahil nagkatanggalan na yung mga cable tie. Ayan mga kariyan, nalagas na nga. Ito yung sa capacitor terminal. Nakakabit pa naman. Napakasilan po ng ganito. Tingnan natin kung nasaan ang putol, bakit hindi na nagdi-deflect. Nasaan na yung isang terminal ng capacitor, yung kulay red. Ito. Tingnan natin at baka putok ang fuse. Ito po yung fuse, oh. Yan. Testerin lang natin yan. Baka putok din ang thermal fuse. Double check lang natin yung thermal fuse. Okay, buo po yung thermal fuse. Nagdi-deflect po yung meter pointer, oh. Ayan. Good po yan. Naputulan po talaga ng hibla. Tignan natin kung saan yung naputol. Sana ay ma-recover natin ito. Ito mga kariyan, may naputol dito. Ito. Tanggalan natin ang mga siring cable tube para makita natin lahat. Yung iba, connected pa. Okay naman. Ito. Ito. Yung para sa isang kapasitor, tig-iisa lamang po yan ng hibla. Ang tigdadalawa ng hibla po dyan ay yung mga speed windings. So ito yun. Ito yung sa kapasitor. Tapos ito yung common. Ito yung sa speed number 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Hanapin natin yung pinagtutulan nitong isa. Nakikita nyo ba? Ayan, ang liit-liit. Ito po yung nasundot ng toothbrush. Hanapin natin. Tandaan na ang dalawang terminal ng capacitor ay tig-iisang hibla lamang yan. Ngayon, ito, meron ng isa. Okay yan. Tapos ito yung sa isang capacitor, yung kulay red. May isang hibla rin, ayan. So, hanapan natin ng hibla na tigdadalawa, bawat isa, ang mga speed windings. Speed number 1, 2, and 3, dapat po ay tigdadalawa yan ng hibla. So, itong isa, tingnan natin. Okay, dalawang hibla. Good yan. Tapos itong isa, dalawa rin ang hibla. Ganyan po ang pag-trace ko mga kariyal. Tapos itong kulay pink, tingnan natin kung ilan ang hibla na nakakabit. Ayun, putol. Kita na natin mga kariyal. Ito po yung isang hibla at ito yung isang hibla. Bali dalawa. Na ito po yung naputol. So yan po sigurado ang kadugtong nitong naputol na ito. Ang gagawin po natin dyan, iduduktong lang po natin yan dyan. Pero hindi na natin iduduktong dahil mahaba yan dyan. Ito na mismo ang dulo nito ang ikakabit natin doon. Yan. Putulin na po natin ito. Nakita na natin ang naputulan. Itong kulay pink. Kiskisin lamang po yan ng matalas na bagay, kutsilyo, cutter, o anumang pwedeng mapagkiskis sa dulong hibla. Kasi plated po yan. May coated po yan na gold. At yung gold na yun ay insulator. So ito yung kulay pink. Diyan po natin yan ikakabit. Ganyan po ang paghanap ng naputol na wire. Kaya doon sa mga nalilito, panoorin nyo po yung video ko kung paano magduktong ng mga naputol na windings ng electric fan. May video po ako noon. Ihihinang na lang po natin yan. Painit muna tayo ng paghinang. Bago po hinangan ay lagyan muna ng sapin dito para hindi matagasan yung windings. Yan, safe na po na hinangan yan kasi may sapin. Ayan. At para malaman natin kung buo na yung connection, itetester po natin ulit
Tanggalin muna yung sa pin. Itetester po ulit natin yung dulo ng wire na pinagkakabitan ng capacitor. Ito po yun. At saka itong isa, itong kulay red. Pag nag-deflect na po yung meter pointer, ibig sabihin na kompleto na naman yung connection ng windings. Wala nang putol. Ikabit lang natin yung test probe dito. Yan. Tapos dito sa kulay red. Tingnan ang meter pointer. Ayun. Kita nyo? Yan o. Oh. Dikit. Ayun. Nag-deflect po yung meter pointer. May resistance na nasukat na iduktong na natin ng tama yung naputol na hibla ng windings. Ganun lang po ang paghanap o pag-trace ng naputol na hibla kung isa or dalawang piraso lang ang naputol. Pero kung marami, may video po ako niyan na ginawa. I-click nyo lang po yung link sa description box sa baba at nandun po mapapanood ninyo kung paano pagduktungin yung mga nagkaputol-putol na windings ng electric fan. Click nyo lang po yung description box sa baba at nandun po yung link. Ang gagawin po natin dito ngayon ay babalutan na ulit natin ito ng spaghetti tube. Maingat lang po ang pagbabalot kasi malutong na ito at ito ay nagamit na. Yan o, napakarami o. Yan, dahan-dahan lang. Ito, spaghetti tube. Yan, lagyan lamang po lahat. Yan. Tapos, pagsama-samahin lang po natin yan. Ganyan. Para hindi mangalat. Balutan natin ng masking tape yan. Ganyan. Para hindi makawala. Tapos, talian natin ng cable tie. Silipin lang yung ilalim at baka may hiblan na nakalabas at maipit, maputol. Ayan, safe na po yan pag ganyan. Silipin natin sa ilalim. Ingat po sa pagkabit dahil malutong na ito. Sunod-sunod rin ang tali. Huwag manghinayang. Yan. Ganyan po ako magtrabaho mga karyal. Sinisigurado ang bawat galaw para hindi makadisgrasya. Yan, para malinis, tanggalin yung mga terminal. Yan. May kulang pa tayong isa, dagdagan natin yan. Malalaki po yung ginagamit kong cable tie para matibay. Ayan mga kariyan. Gapos na yan. Hindi baling maraming nagamit na cable tie. At least nakakasiguro tayo na matibay. I-double check lang po natin ito dahil ginalaw natin at baka naputulan ulit itong dalawang wire na ito na pagkakabitan ng kapasitor kung may resistance pa rin. Dapat po yan ay may resistance. Pag walang resistance, naputulan ulit natin ng hibla yung windings. Yun. Nag-deflect. Ayan o. Ayan. Na-reflect yung ilaw. Ulitin natin. Ayan po. Nag-deflect o. Yan. Ibig sabihin, may connection po lahat ng windings. Okay. Ipipix na po natin ito. Sikapin natin yung shafting. Kung may gas-gas. So, maganda pa naman to. Okay. Walang problema sa shafting at bushing yan. Mabuti na lang at na-recover natin mga kariyan. Nakita natin yung putol na hibla. Kaya sa lahat po ng makakapanood nito,
na gumagamit ng toothbrush sa paglinis ng windings o motor ng electric pan, iwasan nyo pong gumamit niyan. Paintbrush po ang pwedeng gamitin. Yan, tangisan po natin muna bago i-fix. Kabilaan yan. Salpak na. Yan. Tingnan ko may clearance. Ayun, okay. Taas, baba, kaliwa, kanan, dapat walang alog. Okay na. I-tornilyo lang yung 4 na kanto. Kabilaan lang, tapatan para sabay ang paghigpit. Ayan, okay na. I-check din natin yung kapasitor nga, baka mahina na. Ito, ilagay sa 20 microfarad yung setting. Yan, naka 0-0. Ikabit lang yung test probe natin dito sa terminal ng kapasitor para ma-sure natin na yung gagamitin natin kapasitor ay good condition pa. Dapat ang masukat po ay 1.5. Tingnan natin, 0.75. Okay, mahina na po yan. Papalitan na po natin ng kapasitor yan. Pahina na po yan. Kailangan na palitan po natin ng bago, 1.5 microfarad. Yan. Ito po yung bago. I-check din natin at baka factory defect. Dapat 1.5 or 1.4. Ito. 1.55. Okay, mas mataas pa sa 1.5. Good po yan. Tumaas ng 5%. Okay lang yan. Ikabit lang natin sa pinagtanggalan ng luma. Balutan ng masking tape. Bakit masking tape? Okay, panoorin nyo po yung iba nating video kung bakit masking tape ang ginagamit natin. Pag napanood nyo yun, malalaman nyo kung bakit masking tape, hindi electrical tape ang ginagamit ko. I-search nyo lang po yung iba ko pang mga video. At pinapaliwanag ko nandun po kung bakit masking tape ang ginagamit. Kabila naman. Balutan ulit ng masking tape. Hindi po yan nahuhubad. Madikit po yan. Kaya pag magtatanggal kayo niyan, puputulin nyo na ulit ang wire. Okay, ikabit na po yung kapasitor dito sa pinagtanggalan ng luma. Yan, good na yan. At ibabalik na po natin yung motor dito sa kanyang stand. Ibalik na rin po yung swing arm. Ayan. I-double check lang po natin yung resistance at baka naputulan ulit natin. Ikabit lang po natin itong dalawang test probe sa dalawang terminals ng AC plug. Ayan, nakakabit na. Tapos pansinin po natin yung meter pointer kung may resistance na masusukat. Pag may resistance na nasukat, good na po yung ginawa natin. Number 1. Ayun, nag-deflect po. Number 2. Ayan, umusog ng konti. Number 3. Ayun, umusog ng konti. Iba-iba po ang reading ng speed number 1, 2, and 3. Pababa po yan. 1, 2, 3. Pababa. Kaya nagkakaroon ng pagbilis ng ikot ng ilisi. Ganun po yun. Ibig sabihin, good na po yung ating ginawang motor ng electric pan.
I-off natin. Yan. Ikabitan po natin ng LC bago testingin ang motor. Ayan, nakakabit na po yung LC. Isaksak na po natin yung plug sa outlet. Ayan. Tapos pihitin natin yung switch sa number 1. Ayan. Umikot na mga kariyan. Good na yung ating electric fan. Lagay sa number 2. Number 3. At good na po, umiikot na ang LC. Good po yung ginawa nating pagduktong sa hibla ng motor. Steady. Ayan o. Okay na siya. Okay mga kariyer, ganun po ang prosesong ginagawa ko sa pagre-repair ng electric fan. Sana ay kapulutan ninyo ng idea. Paki-like at paki-share po ng video para malaman ng iba. Paki-subscribe na rin ito kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Ito po ang aking munting channel. The real life Vic X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.